Eto, real talk lang, sa totoo lang, walang personalan, issue lang po, prinsipo lang ho ang pinag-uusapan dito. Walang panlilin lang sana, walang panggagamit sana. Alam niyo kung bakit ko ito binabanggit? Kasi ngayon po, hindi nawawala yung mga nagsasabing si Duterte ay babalik na, si Duterte ay uuwi na, kung ano-ano mga pakulo nila. Alam nyo ang akin pong tingin dyan, for content, for views only na ginagawa ng mga ibang gumagawa ng topic na ito sa social media or sa iba pa. Ang lehitimong media or traditional media, hindi po gagawa ng ganyang balita na si Duterte uuwi na, si Duterte ay papalabasing nakasakay na sa aeroplano. Puro panlilin lang yan. Kaya ito, diretsahan tayo. Ingat kayo sa mga vlogger na gumagawa ng ganyan. Pro Duterte vloggers or nagpapakilalang BBM vloggers o pro administration vloggers na ang content ay papauwi na, makakauwi na, babalik na si Duterte, yan ay for views only. Kasinungalingan yan. Hindi yan totoo. Nililin lang kayo, binibudol kayo kasi gusto lang niya maraming nanonood sa kanila. Gusto lang niya maraming mag-abang at maging marami siyang viewers at subscriber. Personal interest yan. Dapat kasi huwag haluan ng personal. Ako kasi naniniwala bilang traditional media at political blogger. Hanggat walang court order, local o national, ang isang akusado, kung ano ang order, yun ang ating papaniwalaan. Kung walang court order, fake news yan, panlilin lang yan. Para lang dumami ang views, para dumami lang ang subscriber. Maawa naman kayo sa mga Pilipino na hindi naintindihan yan. Ginagamit nyo sa inyong interes. Inuulit ko, lahatin ko na. Yung mga vloggers na gumagawa ng ganyang content, panlilin lang. Ipakita nyo kung merong court order, maniniwala ako at maniniwala ang tao. Pero kung sa pantaha lang, hula lang, gimmick lang, for views only, yan ay kasuklam-suklam. Kaya yung gumagawa nito, kung ginagawa ito ng mga DDS vlogger, expected gagawin nila yun. Kasi yun ang kanilang galaw. Pero yung mga nagpapakilalang maka-administration, pro BBM, pro government vlogger, nanlilin lang kayo. Huwag naman yung gawin yan sa mga Pilipino. Maawa kayo sa mga Pilipino. Yan ang totoo. Paninindigan ko yan. Ulitin ko, hanggat walang court order na may papakita kayong uuwi na, pinakawala na, fake news kayo. Pag merong court order, kahit sino, yan ay totoo. Pero kung wala, gimmick lang yan. Muli, panlilin lang. Binubudol nyo ang inyong mga followers. Maawa naman kayo sa mga Pilipino. Walang personalan, isa lang po. Kredibilidad, paninindigan, pagkatao, nakataya sa mga topic, sa tribe media, traditional media, at maging dito sa social media. Ulitin ko, sa traditional media, walang gagawa ng ganyan. Kasi meron kaming sinusunod na mga policy, responsibility, accountability. Pero sa social media, dami yung pasaway talaga. Tatawa ka na lang. Okay, magagalit. Ang magagalit, guilty sa topic na ito. Sunod na ating pag-usapan. Nako, eto na. Mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit at lalong dumilim pa sa sabaw ng pusit ang plano ng kampo ng mga Duterte na gawing speaker si Pulong Duterte, anak ng dating Pangulo. Alam niyo bakit? Aba, 270 na ang mga congressman na nagdeklara ng suporta kay Speaker Martin Romualdez para maging speaker ulit sa 20 Congress by July magsisimula. So, super majority yan kasi 300 lang ang congressman eh. Nahigit-higit lang.
pati yung Liberal Party, iba-ibang political party nakipag-coalition sa lakas CMD na pinumunuan ni Speaker Martin Romualdez. Matapos siyang manalo sa kanyang re-eleksyon, ayan na ho yung lumalabas ngayon. Ayon kay Congressman David or Jay Suarez ng Quezon Province, majority ng mga congressman pabor na manatiling speaker at kanilang ihahalal uli pag sa opening ng Congress July 28 na ang speaker ay si Martin Romualdez. Walang numero si Pulong Duterte. Kakaunti ang tao niya. Naging pangarap lang pero hindi magkakaroon ng katuparan. Yan ang pinakahuling report as of now. Kung magbabago ito makalawa, susunod na araw, susunod na linggo, hindi natin alam. Ang sinasabi ko, as of now, as of today, yan na yung latest. Super majority in favor of Speaker Romualdez. Yan ang totoo. Okay? Panghuli na ating pag-usapan, itong impeachment trial. Kasi pinag-uusapan ngayon, haharangin ang impeachment trial ni Sara Duterte. Pupunta raw ng Korte Suprema at kukwestiyonin ang legality ng impeachment trial o impeachment ni Sara. Ayun ang sinasabi ng maraming mga abogado, magiging may karapatan ang gusto magpunta sa Supreme Court. Pero naniniwala ang ibang mga abogado na hindi makikialam ng Supreme Court dyan. Malabo rin na magkaroon i-TRO o ipatigil sa magitan ng temporary restraining order ang trabaho ng Senado at Kongreso. Yan ang kailang paniniwala. At ako naman, personal ko rin paniniwala, medyo sana huwag mangyari yan. Alam bakit? Kasi baka humantong sa constitutional crisis. Ipaulitin ko, yung dati ko pang sinasabi. Ang 3 branches of government, co-equal government, national government, yan po ay pwedeng mag-coordinate, mag-meeting, magsuportahan, pero hindi pwedeng magsulutan o magharangan. Ang executive department nagpapatupad ng batas. Ang legislator, both Congress and Senate, talaga hong legislator sila. Sila yung gumagawa ng batas. Ang Supreme Court, the higher court of the land, sila yung parang arbiter. Siya yung nagsasabi kung legal yung ginawang batas o legal yung implementation ng batas. Ang impeachment process under 1987 Constitution, dadaan sa Kongreso, pag may sapat na numero, i-endorso sa Senado at ita-trial ng Senado dahil trabaho nila bilang impeachment court. Yun yung proseso. Ngayon, kung merong magpipetisyon before Supreme Court at kukwestiyonin ang proseso, sa tingin ninyo, maharangan ng Supreme Court yun? Sa tingin ninyo, pipigilan ng Supreme Court ang trabaho ng Kongreso at Senado? Bapalagay ko hindi. Ngayon, huwag naman sana. Kung sakaling pigilan ng Supreme Court ang trabaho ng Senado at Kongreso, constitutional crisis yan. Ayaw din mangyari yan ng Supreme Court. Ayaw natin mangyari yan na magbanggaan yung mga institusyon ng ating pamahalaan at masasagasaan ng saligang batas. Delikado yun. Kaya yung nagpapakalat na TTRO, pipigil ng Supreme Court, huwag niyong pangunahan ng korte. May proseso ang lahat. Pwede kayo magpetisyon pero subject yan for approval. Huwag niyong pangunahan kung ano sinasabi ng Supreme Court at mga plano. Ang aking sinasabi rito ay yung pag-aanalisa lang ng mga pwedeng mangyari kung sakasakali, kung mangyayari. Kung hindi naman, alam problema. Naniniwala ako na yung co-equal sa national government ay mananatili para alam problema ang Pilipino. Executive, ipatupad ang batas, sumunod sa batas. Mambabatas, judis ay susunod bilang mga legislator sa paggawa ng tamang batas. At Supreme Court naman ay mananatiling susuri sa mga batas na may iral kung tama o hindi, kung ito'y naaayon sa pinakamataas na batas, ang 1987 Constitution. Ganon po kasi yun eh. Please like and share, subscribe kung hindi pa sa ating mga channel. This time, MA Pinoy TV or yung isa natin channel, Mike Abe Opinions.